we're going to feature an indicator na talagang gamit na gamit ko and favorite na favorite ko when it comes to finding dips. So this is what we call Relative Strength Index or RSI. Ano ba yung tinitingnan natin dito? Syempre, kung titignan natin from October 7, 2025, which is this one, itong area na to, you'll notice na nagkaroon tayo ng swing high and then eventually bumagsak na yung price. And then from here, the price is trading on the resistance level. Since bearish ang market sa part na to, pwede nyo rin gamitin to guys no, kung nagba-backtest kayo, and I highly recommend na mag-backtest kayo because you can have a visual representation. Ano ba yung pwede nyo expect pag nagtitrade yung market ng ganyan? Kasi we human beings, sobrang ikli ng memory natin. Ang nakikita lang natin is ganitong price. So para madagdagan yung library ng utak natin kung ano ba yung behavior ng price pag ganito yung nangyari yung A, ano yung mangyayari sa B. So you can reference that. So from here, meron tayong trend line and the price is moving as a bearish. And then dito, nag-flush yung market. Sobrang lakas ng flush ng market dyan. And then, the reason why kung bakit nagagamit ng Relative Strength Index is for us to see the bullish divergence. So sa bullish divergence, one of the key na hinahanap natin dito is ibabangga natin yung price plus indicator. Because kung gagamit ka lang ng indicator alone without referencing that to price, hindi magiging concrete yung analysis natin with that data because we're just looking at the indicator. So kailangan makita natin yung context. Ano ba yung sinasabi ng price based doon sa indicator or vice versa? Or ano sinasabi ng indicator doon sa price or price to indicator? Now, na-check na natin yung RSI. Okay na tayo sa definition ng Relative Strength Index. Ano yung nahanap natin? We're looking for bullish divergence. And ano yung binabangga natin dito? Binabangga natin yung price tsaka indicator. And with that, kung hihimayin pa natin to lalo with the price, titignan natin dito yung structure. Sa bullish divergence kasi, ang hinahanap natin dyan, price must be creating series of lower lows. So, ibig sabihin, yung series of lower lows daw ay price must be creating a structure like this. Meron tayong price na ganyan. Lower low and ganyan siya dapat. For the indicator naman, ang structure naman niya is a series of higher low. So, ngayon, hindi pa ako nag-check ulit ng divergence. So, it is going to be a first information sa akin ulit ngayon for today kasi marami din akong ginagawa. With that, tignan natin guys kung ano yung maging itsura nito on smaller time frame. So, punta tayo sa 4-hour time frame. Ano ba yung supporting data that the price tells us na possible na siya magkaroon ng upside? So, may mga data tayo dito. So, first, ito yung una natin makikita dito. So, on ko lang muna yung RSI natin. So, kung makikita natin, meron tayong price dito. Meron din tayong lows dito. So, ito, very significant sa akin to. Meron tayong lows dito. And then, ito. So, itong low na to represents a higher low. Nag-higher low na rin siya dito. Ayan, nag-higher low na siya dito. Tapos, let's check in kung ano naman yung ginagawa niya pagdating sa price action na to. Okay, so dito meron siyang higher low. Base dito meron ba siyang divergence? So dito meron tayong series of lower lows pero so ang nakita lang natin divergence dito is in this ito. So itong divergence na to, this is going to be what we call the regular divergence. Okay, so dito sa area na to walang divergence dito. So that's the beauty of technicals, no. Ito yung lows natin dito, may lows tayo dito, tapos meron tayong lows dito. Mapapansin nyo guys, kinukuha ko yung pinakadulo ng low kasi once na nakuha nyo yung pinakadulo ng low, doon kasi guys nangyayari yung mga buying pressure or yung tinatawag sa mga modern technical analysis ngayon na liquidity. Doon maganda i-reference kung nasaan maganda hanapin yung low ng divergence. So ito meron tayong higher low dito. Tapos meron tayo ditong lower low. Tapos meron tayong lower low. So since may lower low dito sa price na to, ito, tsaka ito, ipapakita naman natin kung nasaan yung reaction ng price nung nagkaroon siya ng divergence. So yung reaction ng price nung nagkaroon siya ng divergence ay nandito sa area na to. Ito yung sa divergence niya. Ayan. So ito yung part na to. Ayan. Ito yung sa side na to. And then ito, meron pa tayong RSI divergence dito. So wala tayong RSI divergence dito. So nung nagkaroon tayo ng divergence dito, ano yung naging result? Ang naging result niya ay ito. So nagkaroon siya ng swing high pero hindi siya ganun kalakas. Kung hanapan natin to ng divergence, wala siyang divergence. So kung wala siyang divergence, ito ang tinatawag na nating na convergence. Ibig sabihin, both price and the RSI nag-a-agree sila na magiging mas malakas yung buyers versus dun sa sellers.